Hi, good evening everyone and welcome sa aming podcast. Ayan. Pero ito, hindi pa to yung official kasi doon sa channel ko, meron talaga akong set of podcast. So, itong nakikita ninyo is yung studio na ginawa namin. Testing lang. Testing lang. Pero ito na yung para doon sa sarili kong podcast. But for the meantime, dahil nga tinetesting ko tong setup namin, ganyan, ito yung first topic natin ngayon. So wait, actually hindi ko sinasabi kay Ninya kung ano yung topic natin for this podcast. Kasi nga, gusto ko nga na parang medyo, hindi man raw, pero parang gusto ko na mas, ano ba to, mas detailed. Spontaneous. Spontaneous, oo. Yung kumbaga hindi planado, ganyan. So, palakpak muna natin yung ating bagong studio setup. Medyo ilang linggo rin natin tong ano. Hindi pa to final talaga kasi meron pa akong mga other things na ilalagay pa dito. Pero as of the moment, at least, pero we're testing out the things that we need to do. Anyway, so ano nga pag-uusapan natin today? So ang pag-uusapan natin is how did, kasi ito, ang dami nangyari for the past couple of months, 'di ba, sa atin pareho, and a lot of our viewers know. Years na nga yata. Years. Especially right now Oo. na ano, pero may 2026 talaga yung ano eh. ito talaga yung pasabog of the year, no? Ito talaga yung parang dito talaga tayo sinubok, no? Talaga, oo. So, syempre, doon sa nga ibang nanonood, no? Ano yung naging impact? Ito kasi siguro marami sa mga viewers natin yung nagtatanong kung ano yung naging impact sa atin nung mga pangyayari this year. Especially after mo nalaman, ikaw, na nalaman mo na you are adopted. How did it change you and how did it change how you see the world right now? How did it change the way you see yourself? And yung kumbaga yung perspective mo ngayon. So, ano yung mga pagbabagong nangyari sa'yo nung nalaman mo na naging adopted ka? Kasi yun nalalaman lang nila yung story na kung paano ka na, kung ano yung naging initial reaction mo. Pero syempre as the time went by, 'di ba? Parang may mga aftershock pa yan eh, 'di ba? So ano yung mga changes? So yun yung topic natin today bago tayo magsumagot. Yun yung topic natin today. So how did it kumbaga change you and us, una doon sa adoption story mo and yun sa pinagdadaanan natin and all these things. So ano yung mga realizations? Yan. May nagbago ba sa'yo, babe? No. Start na. Oo, start na to. Oo, totoo na to. Okay. So, I guess, hindi lang naman kasi actually yung adoption issue, yung nangyari sa akin personally. 'Di ba? Ang dami din personal relationship nating mag-asawa, yung mga pinagdaanan natin. Tapos, ako, yung mga personal issues ko sa sarili ko. Plus, yun nga, yung sa adoption issue. Tapos, Yes. yung legal battle na, di ba, Oo. kinakaharap natin ngayon. Kumbaga, ang daming nangyari, sunod-sunod talaga. Pero, nung sinasabi mo yun kanina, meron na agad realization sa akin na meron talagang changes na nangyari sa akin na masasabi ko na grabe, nakaka-proud yung self ko kasi naramdaman ko talaga yung mga pagbabago and di ko inakala na magagawa ko yun. Unang-una is, 'di ba, kilala mo naman ako, super self-reliant, 'di ba? Napaka-independent ko talaga, guys. Kumbaga, kung kung ano ang ibigay sa akin, gagawin ko 'yan ng ako lang. I rarely ask for help, lalo na kay Jet. So, isa 'yan sa natutunan ko na I cannot do everything alone. Although I can,
'no? Kasi gano'n tayo, eh, 'di ba? 'Pag binigyan ka ng sitwasyon, magiging resilient ka na gagawin mo para para umandar ka, tumuloy ka. But Mm. God taught me to, to be a little kinder to myself na hindi lahat ng ipine-present sa'kin is kailangan kong gawin ng ako lang mag-isa. Kumbaga, Hmm. there will be help from the people around me, and I need to be kinder to myself na it's okay to ask for help, and it's Mm. okay to, parang open up Mm. to someone else. Mm. Yoon, maging honest, mag-ask ng help, kumbaga maging vulnerable 'yan. Most especially sa asawa ko, Mm. kay Jet. Mm. Kasi 'di ba, alam mo naman ako, kumbaga ever ano, Oh, hindi, pero meron pa rin siyang mga times pa rin naman na parang ano, pero mas okay na siya ngayon unlike before. Hindi kasi may growth may naman na. growth naman, may changes. No? We don't change overnight nga, ika nga, ano. Mm. Pero balikan kita doon, nung time na, now that you have already known who you are partly, no? Kasi hindi pa naman tapos talaga yung story mo eh. Di ba? Kumbaga meron pa Yes. rin mga, pero I mean, malaking chunk na yon na Mhm. nalaman mo kung sino ka talaga. Mm. How did it change you, and you how did you see yourself now? How do you see yourself now pala? Okay, I think 'no, bukod nga dun sa sinabi ko sa'yo na ramdaman ko din yung self-growth sa sarili ko, and of course, it's a continuous journey, 'di ba, Mm. rediscovering myself, Mm. and keep on discovering myself more. Mm. Is yung sa adoption issue. Siguro the funny thing is, mas conscious ako ngayon nung nalaman ko na adopted ako. Paano Lalo na sa conscious? decision making pagdating kay mama, sa Mm. pakikipag-usap kay kuya. Ngayon na nalaman ko na adopted ako, I feel like I'm a stranger to the family. Ay we, Pero ano yun not in a bad way. not really but not really subconsciously, but consciously, Ah, okay. parang teka, ano na, may label na tayo eh. Dapat parang ano, parang I think that I feel like parang everything that I will do and I will say now is parang medyo guarded ako. Yoon. Pero not in is it in a good way or in a bad way? Um, Still in a good way. I don't see any ano naman eh, Mm. parang I Mm. don't see any negative, Hindi naman yung parang parang ano ka, negative wala, bakit impact naman, or oo, oo, parang wala, gano'n. wala Wala naman. naman. It's just that it's me kasi alam mo naman ako, napaka ano ko, 'di ba? Napaka Yeah. logical ko. Yeah. So, minsan 'pag nakikipag-usap ako kay kuya, parang meron ng ilang portion kasi parang, "Teka, hindi naman ako totoong anak." Parang gano'n. Tapos parang, ay, pero parang mga gano'n lang. Oo. Parang more of like ano, petty things for me, pero consciously Oo. medyo may distinction. May Okay. distinction na for me. So kung Pero nakikita mo na may kumbaga malinaw sa'yo, kung kumbaga parang ang pangit na pakinggan yung term na yun, parang alam mo ngayon kung saan ka lulugar. oo, parang Yun yun, oo, gano'n. okay, Oo. Pero gets. I know naman, lalo na pagkausap ko si Kuya Victor tsaka sila Ate Carla, alam mo naman madalas natin sila Mm. kausap Mm. lately, 'di Mm. ba? Mm. Pero minsan may mga times na parang may ipapaalam ako regarding kay mama, or minsan may Mm. mga request ako, ganyan. Meron ng parang ano ng konti, preno ng konti, parang Oo, gano'n. oo, oo. So, yun lang naman yung nagbago sa'kin dun sa adoption issue. But, minsan nga nako-caught ko din yung sarili ko na Hmm. parang naiilang ako minsan. Pero pagdating sa pag-aalaga kay mama, ano, wala, hindi ko nararamdaman na hindi niya ako anak at hindi ko siya nanay. Ano, very very spontaneous and very natural. Spontaneous. All the more nga na yung pagmamahal ko sa kanya is mas naging, Hmm. alam mo yun, mas naging intentional Mm. at Mm. saka deep. Siguro grace din ni God eh, kasi alam mo naman 'di ba, pinagdasal ko yon talaga na Mm.
bigyan ako ni God ng clarity. 'Di ba isa nga yun sa pinagdasal ko, yung Yeah. healing. Oo. Healing ni mama na little did I know the healing that he that transpired, tama, no? That transpired to me Ano, was transferred ba ito? transfer. Hindi yung dumaan, 'di ba? Oh, Transcend or transpired. Kumbaga oh, yung dumaan na lang. lumabas. Oo. Yon, yung healing na pinadala niya at lumabas was the healing between, yung hindi kailangan na may blood kayo para ibigay mo yung love and yung concern How and do you yung see yourself now? as a very beautiful person. Actually, how do I see myself now? Ano ba? I Parang, am ano ba siya? more responsible and in making decisions, mas conscious ako ngayon. I mean, values-wise, character-wise, may nagbago ba sa pananaw mo sa mundo, sa mga bagay-bagay? Natetense. Oo. Sa mundo, mga bagay-bagay. Ano mo yun? Oo naman, siyempre madami. Sabi ko nga sa'yo, pagdating pa lang sa pakikiharap sa mga bagay-bagay at alam mo yon, pag-accept ng mga bagay-bagay ngayon, sobrang ano na ako, sobrang matured na ako in a sense for me, kasi looking back at myself and how I process things before. Grabe, dati sobrang mabilis akong ma-stress. I overthink because I want to control everything. Before, I always think na when something arises, Kailangan mo I kagad will solusyon. I will always be the one to make the solution for it, and it has to be me, my way or the highway. Okay. 'Di ba? Tama, agree ka, 'di ba? Agree. Pero ngayon, I learned to be dependent to God, and yun nga sabi ko sa'yo lately, 'di ba? Ayokong pini-preempt yung mga bagay-bagay na dapat mangyari. Dati kasi kailangan andiyan pa lang, kailangan gawan na 'yun ng paraan kasi ganito, ganyan. Always ako nagmamadali, and before na gano'n yung ugali ko, ako yung nai-stress, 'di ba? Alam mo, pakiramdam ko, parang nagpapalit kami. Hindi, kasi ako naman ngayon yung ganyan. Oh, Oo, para kaming nag-switch. Kasi ako naman ngayon yung parang hypervigilant overthink. ako. O Oo. hypervigilant ako. So Oo, 'yun. pero I think I'm nakokot ko rin yung sarili ko na, teka lang, bakit ba ako, supposedly nga, iba nga dapat mas, mas kalma sa mga Mhm. bagay-bagay Mhm. kaysa doon sa, kasi kumbaga parang mas disposed ka na ngayon sa, yun nga, gaya na sinabi Hmm. mo, ayaw mo nang pine-preempt. So kung mangyari, mangyari. Oo, Yes, 'di parang ba? ganon. Oo. Dahil din dun sa mga pinakita sa'kin ni God, inumpisahan niya ako nung well, actually matagal niya na ako inumpisahan, pero yung realization sa'kin nag-sink in lang, and everything was put into right places nung nag-retreat ako nung January. Kumbaga dun ko lang siya na-validate, Doon lang. dun ko lang din kasi siya naharap, at naupuan at talagang na-internalize, alam mo yon. So, simula nun, nag-trust na ako kay God, and everything was unfolded in a very beautiful way, and kung meron man mga inconveniences, 'di ba? Of course, 'di ba? Mga inconveniences, mga problems, little struggles, 'yan, mga sacrifices na sinasabi was I always accept it with a calm and peaceful heart. Kaysa dati, kabado na yung puso ko, ungarag pa yung isip ko. Pero ngayon, sige Lord, eto yung gusto mo, sige, it's okay. Just give me the understanding and the knowledge. Kasi as human as I am, syempre galing ako dun sa self-reliant ako, ano pa din ako. Kahit Kumbaga, paano. ano pa din ako, nashi-shaken pa din ako. Pero I always At the end of the look day, back
to what really happened during those time na inopen ko yung heart ko and I really, let him in and took over me in my mind at saka in my heart na it's okay. Kung hindi to mangyari ngayon, there is a reason that I might never know for now or parang might never know at all. But, yung trust ko sa kanya is nandun because I believe na everything happens for a reason and ang lagi ko pinangahawakan is God will never forsake me. And yun nga, di ba, mabuti naman tayong tao. Actually, isa yan sa mga, kung iisipin natin or iisipin ko, ang hirap nguyain yung ganong pananaw sa panahon ngayon kasi yung panahon ngayon very kumbaga ang bilis tapos lahat ng mga tao nakadepende sa material na bagay. Everyone almost no if not most if not all most of the people they always want to control everything. Kasi 'di ba parang 'di ba parang sa mga pangyayari sa paligid mo, 'di ba parang gusto mo laging alam mo kung ano yung susunod mong gagawin. So ang hirap yung fact pa lang na yung parang o sige Lord ikaw nang bahala. Madaling sabihin pero Manlalaban yung isip manlalaban mo yung eh. isip at puso mo kasi hindi mo alam kung 'di ba? Kasi ikaw hindi mo alam kung ano susunod na mangyayari, 'di ba? Syempre, yun nga yung naging aral na siguro isa rin sa natutunan ko na the natural inclination ng tao is to run away from inconveniences, suffering, pain, Unknown. unknown. Yun yun, Oo, fear of yung the unknown yun talaga yung eh. yun yung kumbaga parang yun yung natural inclination natin to run away from everything na hindi hindi komportable Favorable. o at saka hindi favorable, hindi komportable sa naaayon sa gusto natin ganyan. So, yan yung isa sa mga bagay na I think na lately yun din yung hinuhulma sa amin spiritually. Ang hirap niyang arukin pero ramdam namin. Oh, yan. Yon. Ang Exactly. hirap niyang pero ramdam namin kung ano yung ibig sabihin. So, there are instances na, yun, may mga pangyayari na hindi namin pwedeng ikwento ngayon sa ngayon. Pero, kami, at peace talaga eh. Yung kahit mangyari yung hindi dapat mangyari, di okay, mangyari Lord. Masasaktan ka. Nakaka-surprise nga actually, Oo, di naaano nga ba? ako din eh, sa sarili ko. 'Di na lang muna ako lalayo sa sarili ko na lang. Mm. Parang talaga, okay. Parang gano'n ako gano'n ako kakalma at gano'n ako kumbaga katiwala sa kanya. Alam niyo may kikwento ako, may pinagdaanan kami lately. So, to cut the long story short, I was really praying to God. I think at around madaling araw yun, 3 a.m. Because I was asking the Lord for to speak to me. Of course, hindi mo naman siya maririnig ng, 'di ba? Wala namang Literal. literal at hindi naman siya lilitaw sa iyo ng in person. Figuratively, Oo, walang figuratively. gano'n. Oo. So walang So I asked the Lord to talk to me because that time, syempre 'di ba, as human as we are, talagang mabigat 'yon. Oh, minsan may magkakaroon ka pa rin ng mga doubts eh Mga because doubts, oo. yun nga eh, fear of the Oo. unknown. So anyway, when I decided to do kasi ako, ang ginagawa ko, um, I do the as a Catholic nga may ginagawa ako yung breviary, which is yung the Liturgy of the Hours. So sa mga hindi nakakaalam, yung Liturgy of the Hours, ito yung set of prayers to na dinadasal. Typical sa mga religious community or mga pare, madre, ganyan, they pray 4-5 times a day. So which is morning, afternoon, mid-afternoon, morning, mid-afternoon,
evening, basta ganyan. Yung last is before matulog. So 5 beses. So as a lay, 2 beses lang yung kaya kong gawin. As a busy person, umaga't gabi. So I decided to do my breviary madaling araw. Alam nyo, nung binabasa ko yung part na it's as if God is really speaking to us, no, sa pinaka difficult and very challenging moments talaga. So, isa yun sa nagbigay sa amin ng strength na whenever we go through certain periods of, may tawag ako dyan. Nabasa ko yon sa isang quote season. Ito, yan. Nabasa ko kay Sister Sheila Barrett ng CM. Hello, Sister Sheila. Pinost niya yon. Sabi niya, there are seasons for rooting and there are seasons for blooming or for pagfo-fruit. Okay. So tayo ngayon, nasa stage tayo ng season of rooting. Mhm. We are, kumbaga, inaano tayo, Yung nagigets ko gagets yun. mo? Kumbaga, pinapatibay yung kapit Oo. natin, yung Yung foundation. foundation, oo. Yes. We are in the season of rooting. So I really believe that these challenges that we are encountering is not really a setback, but it is molding us, rooting us to become stronger. Mhm. So isipin nyo na lang, no, hindi naman all the time na ang puno lagi siyang mamumunga. Mhm. There are also times that a tree has to grow its roots so that whenever there are storms, Nandun siya, kapit pa din kapit siya. siya kahit hindi siya mag-fruit. Mhm. But there are always seasons for blooming Mm. and for magpag-bear ng fruit, 'di ba? Which is really beautiful if you come to think of it. No, so I always see this situation now when I read that na oo nga no, hindi pala all the time talaga. There is a season for everything. So, kayong mga nanonood, yung mga seasons ninyo, if you are in a medyo nasa setback kayo na side, always remember that that is a season of molding and rooting. Mhm. Diba? So, yun. Yun naman yung, ikaw. Actually yun, agree ako dun sa sinabi mo na dati ganyan din ako eh. 'Di ba? Always natural inclination ng tao na parang nakikinig ba si Lord? 'Di ba kaya nga may Mm-mm. kantang ganyan? Mm-mm. Natutulog ba ang Diyos? Oo. Kasi there are times talaga na doon sa mga times na kung kailangan mo siya, doon mo siya hindi nararamdaman. Doon mo siya hindi naririnig or hindi mo nararamdaman na may Diyos ba. It's because are we sensitive enough or are we aware enough to really see what He is telling us or listen to what He is saying to us. Kasi sino bang nagsabi sa akin na we are always having a hard time connecting with God pag we are in pain, we are in, alam mo yun, in too much pain because we are parang blinded and ano yun, yung walang Deaf. naririnig, deaf to hear and to see God because of our own woundedness. 'Di ba? Minsan sa sobrang pagkita natin do'n na sobrang laking problema, wala ka ng ibang naramdaman at nakita kundi yung despair. So, wala na, nandun ka na, nakapaloob ka na lang dun sa ano na yun, sa hopelessness na yun. Actually, hindi lang yan dyan. Mm. Even in the best moments, yung Mm, sobra ka namang oo, nagfo-fruit, yes. nasobrahan naman yung pagbubunga mo. Masyado ka naman Complacent yes. Totoo na yan ano talaga eh. extremes. Yung parang too much is Too much of everything. Kaya I remember yung isang talk ni Father Maki dito, yung Friday teaching namin nung nakaraan. He talks about yun nga, discernment. So medyo ang dami namin tatakal dito. So yun nga, parang
it really takes a lot of conscious effort talaga Mm. to really dwell on, teka lang, yung lagi kang aware. You always have to check, kumbaga self-check-in ka every day as much as you can. It's actually like checking in with the Lord. Kuwari sa umaga, we call it examen Mhm. sa Jesuits na wow, makasabi ako ng we, akala mo naman. Part ng ano, hindi, like, when we say yun nga, examine, hindi siya examination of conscience. That's a different. Ito is yung daily examine. It is a short 15-minute prayer in the middle of the day and before you sleep. So in the middle of the day, you you ask the Holy Spirit to show you, to reveal to you uh, how God presented Himself on that moment. Mm. And also to help you see the deficiencies or the things that that moved you away from God. Mm. So imagine mo, if you're doing that twice a day, you're always conscious on the ongoing presence of God in your life, no, daily. So yung movements niya, lagi mong Laging yun ang inaano mo eh. Yun ang tinatap oo, mo, 'di tinatap ba? mo. Oo. So kumbaga lagi kang aware sa presence niya. And by doing that, you are honing that skill of discernment. So, yun yung sinasabi ko na even siguro na nasa despair ka or even nasa highest peak ka na parang okay ka, if you're always aware or conscious about what's the movement or what's happening inside, it's gonna be easier for you to tell, oops, teka lang, parang sobra to. Or Mm. wait lang, parang masyado na tong despair. And you would have that keen listening, keen hearing kung ano, yun, yung marinig talaga kung ano yung sinasabi ni God sa'yo at that moment. Yun, Mm. that's what I learned kay Father Maki nung last Friday teaching. And it Mm. helps also for us, no? So if you're going to research yung examen, ito yung sa Jesuits, you can Google that to learn more about it. But it's a very beautiful, short 15-minute prayer every day. If you cannot do it in the noon, well, might as well do it before going Going to to bed. bed. Oo, pero ako, hindi ko yan nagagawa madalas. Kasi nga minsan, alam mo yung sa pagod mo, parang tulog ka na kaagad. No? Pero it pays to know how to navigate these things, especially pag may mga pinagdadaanan ka. Oo, yan yung napakalaking ano talaga, tulong talaga eh. When you are self-aware, Mm-mm-mm. 'di ba? God didn't promise to take away your problems or even what Mm-mm. you are feeling. But Mm-mm. pag aware ka at siya yung tinitignan mo, Mm-mm. mararamdaman mo na magaan kasi alam mo di ka nag-iisa. At Oo. alam mo na hindi ka niya pababayaan. So kung Oo. ano man ang parang kinatatayuan mo ngayon, be it favorable to you or inconvenient for you, tutuloy ka. Sige. Mm. Dahil alam mo na nandyan siya. At alam mo na nandyan siya kasi alam mo na yung pinagdadaanan mo, dinaanan din niya. And it will not go to waste. There is a Oo. higher purpose There's a for higher, everything. that's true. Especially what I learned through yung pinagdaanan ni Ninya, yung pinagdaanan ko and everything that we have encountered. Simula January 2026, it really is a big realization on how we see life now. It's so different from how we see things two, Before. three, 4 years ago. Sobrang ang layo. Mm. But mind you, this is not the end. We still are in continuous, Oo, kumbaga journey journey yan eh. talaga Oo. yan. Continuous learning. It's a non-stop self-discovery. Kaya ano yan, feeling ko parang, ano yan eh, hanggang mamatay ka, nasa formation ka pa rin. Oo. Oo, parang ganun ang dating eh. Pero I see to it na whenever I feel restless, I make sure I that I rest. would I rest first. Then I make sure that
nabigyan ko yung sarili ko ng time na makipag-usap sa kanya. That's why I always go to the Adoration Chapel. After I serve, dumidiretso kami ni Nina sa adoration. Nakaka-addict alam nyo, pag na-experience nyo mag-adore and talagang natap nyo yung time na yon na ma-fully immerse, ma-addict kayo. Hahanap-hanapin mo siya. It's because we know as Catholics no kami, we know that, that yeah, he really is there, and we know that he is there. So, kaya ano yun sa akin, malaking bagay yun sa akin at meron ako talagang nahihingahan, alam mo yun, na nakakausap, na katingin lang siya sa'yo, ganyan. Pero, di ba? Ako din eh. Feeling ko pag pumupunta ako sa mga iba't ibang adoration chapel, sa mga simbahan, parang sa akin, excited ako palagi kasi feeling ko iba't ibang version ni Lord yung pinupuntahan ko. Oo. Parang gano'n. Panibagong bahay. Oo, ganyan. Tapos, alam nyo, yun talaga eh, pag sobrang lungkot ko, adoration chapel, pag sobrang iyak ko, punta din ako dun. Minsan nga may time kami na di kami nagkaintindihan nito eh. Punta ako dun sa adoration chapel. Dun ako talagang nag-burst out, umiyak ng umiyak. Pero subtle lang guys ha. Syempre di naman tayo mag-aano doon. Mag-e-eksena. May one time na nag-away kami. Nakakatawa. Kasi pumunta siya ng Adoration Chapel. Ako, nag-adoration din ako. Pero sa Santo Domingo ko pumunta. Lumayo pa siya. Hindi kami nagpaalamanan sa isa't isa. Kasi samaan kami ng loob. Pero isa lang din ang pinuntahan namin, di ba? Yun yung nakakatawa doon. Diba? Pag-uwi, okay na kami. So yun, syempre pag nandoon, kahit na sobrang bigat ng nararamdaman mo, di ka naman mag-e-eksena doon ano ka, di ba? Mag-atu-atungal ka doon. Hindi naman ganon. Discreet lang, yung tipong gumaganon-ganon lang yung balikat mo. Pero, I mean, yung intense emotion kasi, it's overwhelming talaga. So, for me, I find it comforting and, first aid ko yan eh. Kaysa makipagtalo ako sa asawa ko. Yung height kasi ng emotion, yun yung nakaka-break sa bawat isa sa relationship. Kaya, ang always first aid ko is adoration chapel, pumunta kay Jesus, at sa kanya magsumbong, sa kanya umiyak, sa kanya magkwento, tapos hanggang sa yon kakalma na ako, tapos ako naman yung makikinig sa kanya right after that. Tapos minsan din pag sobrang saya ko, yung as in, na mamangha ako sa mga pangyayari, sa mga bagay-bagay, and I feel so blessed and grateful na pina-experience niya yun sa akin. Yun din, Adoration Chapel din yung punta ko. Same ending, umiiyak din ako pero in full gratitude na parang sobrang iba ka talaga. Sobrang amazing. Parang ganun. Actually, yan yung mga changes. Kung napapansin nyo, kinikwento namin, we are really honest about what we are, yung experiences namin on how our prayer life and spirituality really help us in our daily struggle, daily daily challenges, especially pag may mga problemang dumarating. Nakausap nga natin si Jess. Remember, si Jess kasi, nung birthday ko, pumunta yun nung gabi, hindi na natin na-i-vlog. So, kakwentuhan kami ni Jess. Pagod na to kasi siya yung unang rumatrat. Galing akong gig nun, di ba? Parang 3 oras. Oo. Tapos galing akong gig nun. Tapos pag uwi ko, doon si Jess. No? Sabi ko, ikaw naman, take over. Take over. So, nag-usap kami ni Jess. Alam nyo, sobrang manghang-mangha siya kasi para sabi niya, hindi daw niya na-imagine na nakayanan daw natin yung ganung pangyayari, mga pangyayari. Sabi ko, alam mo, kahit ako rin hindi rin ako makapaniwala na talaga ba, talagang ano natin to. Nalakaran natin yun. Oo, parang nung pag tiniisip ko, paano to natawid? Parang ganon. And siya rin, na-realize niya na parang how we
kasi nung huli kaming nagkita niya nila Just is, yun talagang nandyan siya is nung, Birthday. hindi, yung Before. nakatira, oo. Oo, yun Yeah. na yun eh. So Mm. iba pa, kumbaga, meron na siyang ano eh, may ano na siya, meron na siyang mapag, ano tawag dito? Yung kaibahan. Mapagmasid. Hindi, Kumbaga ano meron na na siya, siyang nakikita, kumbaga kumbaga third person na siya. kumbaga nakikita na niya yung difference. Kasi Nanonood na lang kasi siya from afar eh, afar, parang gano'n. oo. Di, tsaka kilala niya tayo Yung before, transition yung kasi, transition. Oo. kasama natin siya sa loob ng family natin Oo. hanggang sa naging parang third person observer na lang siya Oo. hanggang sa nag-ano ulit tayo, 'di ba? Yun nga, yung nag-transform na Oo. So tayo. parang nandun na yung nakita niya na, eto na pala yung changes. Eto na pala yung nangyayari. Tapos namangha talaga. Kami namamangha kami. Sabi ko, hala, talagang ano talaga, no, very thankful kami rin dahil nung nangyayari yan, especially yung kay Ninya na after niyang malaman na ampon siya, nagbukas talaga ng maraming pinto. Not, hindi to para yung parang pinto na an opportunity. When I say pinto, nagbukas talaga siya ng pinto into a deeper understanding of self, deeper or wider perception of things. Diba? Na dati kung limitado ka lang sa kung ano lang yung understanding mo, nalalaman mo ngayon parang, diba? At saka yung yun nga, yung immense love at saka yung mystery ni God na only He can do. Diba? So, ayun guys, I think itong conversation Ikaw, bakit ako hindi ako na? pa nga nagtanong sa'yo Sige, eh. ikaw pala. Ano? Dahil nga ako naman ngayon yung very, 'di ba? Sige lang, kalmahan lang natin. Nagkabaliktad na tayo, ikaw naman ngayon yung, 'di ba? Hypervigilant. Oo. Actually, hypervigilant naman ako ever Even since. before. Even before. It's just that ngayon, sensitive na ako, super sensitive pa ako ngayon. In a sense na yun nga, I think I really needed to, may mga ano ko ngayon, may mga napapansin din ako sa sarili ko na, teka lang, parang hindi na tama. Parang masyado naman akong in control, parang ganon. Dati kasi ako yung, sige, mo lang, hindi ko mangyayari. Kumbaga nonchalant. Oo, ngayon ako naman yung parang hypervigilant. Pero, ang napansin ko lang din sa sarili ko is that even though na parang I'm into details naman ngayon, I'm into ganyan, mas, ano naman ako, lagi naman akong, sige Lord, gagawin ko yung part ko. E-exhaust ko kung ano yung able ako, kaya ko. After that, ikaw na. Kasi kung wala na akong, kumbaga, na-exhaust ko na lahat di ikaw na to. So, di ba, sabi ko, minsan madaling araw. Di ba, hindi pa ako natutulog kasi iniisip, ganyan. Pero dumarating ako sa point na, ayoko na. Ikaw na to, hindi ko na, ayoko na magpagod na ako, ganyan. So, kaya ako na siya. Yun naman din. Pero yung trust, nandun pa rin naman. Kaya lang, kumbaga, meron pa rin ako, inaatake ako ng, teka lang. Kailangan, kailangan may panghawakan ka sa sarili mo. Oo, yun. Ano yan eh, yan din yung isa sa pinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi, alam mo yung feeling na ganyan, 'di ba? Kailangan may panghawakan ka at kailangan may magawa ka, hindi pwedeng wala kang gawin. Ganyan ako before. Now na, ako naman, sige Lord, ikaw ang mauna. Kung ano yung papagawa mo sa akin, sasaluhin ko. Gano'n naman kami ngayon. Sige, ikaw ang mauna, ikaw. Kung ano ang direction mo, ano ang ganyan mo. Nung ngayon yung nangyari sa akin, para akong natanggalan ng tinik talaga. I become more productive to other things. Alam diba? ko na. Kasi, naalala ko dati noong 2017. Di ba naroon ako nagka-period ako na parang may cancer scare ako noong 2017. Kasi di na ako natutulog kasi.
Basa ako ng basa. Kaya Nagsiself diagnose. Tapos, napraning ako at some point. Ending ko, ano ginagawa ko sa sarili ko? Diba? Madaming nasasayang. Oo. Tapos, parang you're being too hard on yourself that you're depriving a lot of things, actually. Dumating sa point na, sige, ikaw na. Kasi wala naman ako magagawa. Kung eto yung lalabas, ano yung, ganon. Kaya meron akong... Di ba ang bigat nakaka-stress? Oo, nakaka-stress nga. Totoo naman. Alam mo yung issue, yung pinanggagalingan, ganito lang. Pero ikaw, parang minagnify mo. Oo, minagnify mo na sarili mong interpretation. Which is no, di ba? Dahil mabigat. It paralyzes you, it slows you down. Ganun. Yun. Well, yun din ang kagandahan if you are self-aware. Kasi pag nakakot mo yung sarili mo na, teka, parang hindi na to tama. Ganon ka-intense yung, alam mo yun, napapansin mo na, alam mo na, aware nga ako di ba? Yun yung kinaganda. Yun yung kinaganda. Kasi namamalayan mo kagad. Namamalayan ko kagad. So, yan din yung mga bagay na I think, no, in this process na may mga bagay pa rin talaga kami na kailangang isort. No? Hindi talaga perfect. Like, kahit si Nins oo, di ba? Kahit si Nins, kahit ako, meron ako mga times na bumabalik ako sa dati kong ugali, ganyan. Or dati kong mga tools for survival, ganon. Na dapat ko nang bitawan. Pero once in a while, nagjo-jump pa rin ako doon. Pero that's how it is yun nga again, the only tool that we can prevent that is to be really self-aware. And you can only get that being self-aware in prayer talaga. That's why I love my Carmelite family. Naitawid pa nga talaga. That's why I love my Carmelite family talaga. Kasi they really taught me how to immerse myself in contemplative prayer. Kasi doon, I think yun talaga yung, kumbaga, tool na bit-bit ko ever since when I was young. I was always drawn to prayer. And it's very close to my heart. Even until now, kahit nagmamaneho ako, kahit naglalaba or hindi pala ako naglalaba, naghuhugas ng plato, kahit naglilinis ng CR, it's always that moment na you have that interior conversation. Kaya yung mga very, very drawn ako sa Carmelite spirituality talaga. Dahil I really have that space. I hold that space in my heart. Yes, it's putting great love in little things that you do. Yes. And putting that conversation. Nasaan ba si Saint Therese? Ayun si Saint Therese. So si Blessed Francisco Palau. At ating Carmelite family natin nandiyan. Sabi, may narinig din ako. Hindi to yung exactong words, pero sabi nga, narinig ko, count your problems and you will be sad. But count your blessings and you will be happy. That's diba? true naman. Kasi, yan buy one take one yan. May blessing, meron ding problem. So, huwag ka nang makipagpatintero kung saan kang side pupunta. Diba? Parehas yan, lakaran mo. Kaya, wala ka naman choice. Oo, nung time na yun na, 'di ba, we took these struggles and sufferings as really part of our life. And pag tinignan mo kasi siya na hindi siya parusa, it will really yung kumbaga mapapagaan niya yung buhay mo. And that's the exact reason why nag-set up ako ng ganitong studio. For this exact reason. So parang na to, intro to the podcast, no? Yung sinet up ko itong studio is I will be inviting, so doon sa mga nanonood, I will be inviting a couple of people. Real people. Especially coming from the religious community, from the religious orders,
normal people like us, lay people, people. oo, yung mga lay, may mga pamilya, yung mga lay consecrated, yan. So, I'm really excited for my first guest. Yon, I'm really excited for my first guest because she is really an epitome of mabibreak lahat Yung stigma. yung stigma, oo, yung Wag initial mo na thoughts sabihin oo, kung yun sino nga, tsaka oo. kung ano. Kung ano at sino. Basta I'm really excited to share with you guys. So, dito ko na i-break guys, no? So, yung channel ko is Jet Rayos. I-type nyo lang sa YouTube. And, ang title ng podcast is Within the Still Room. Yan. So, yung Within the Still Room, hinango ko yan kay Saint Teresa of Avila, which is one of our founder ng Carmelite community or Carmelite spirituality. Siya yung nag-champion nung Interior Castle, which is yun yung book na fina-follow ng mga nagfa-follow sa Carmelite spirituality. This is yung kanyang book talks about How prayer. to connect. Yes, the levels of prayer, the rules in prayer, the contemplative way of praying. So Saint Teresa of Avila siya. Yun nga, meron pala yung mga levels. May mga castles na So, tinatawag. nasa pala tayo? Ano pala? I think nasa third pa lang ako. Oo. Meron pa siya. Maraming layers kasi dyan. And sobrang, hindi ko pa talaga natapos yung book. Pero, medyo napahapyawan ko na siya. So, the reason why I wanted the title of the podcast is Within the Still Room. It's because I want to delve in or I want to deal with the interiority of the person that I will be talking to. So more of reflections on the interior life. Yun yung kumbaga tagline niya, Within the Still Room, reflections on the interior life. Oo, iba kasi yun no? Oo. Parang ano talaga yan Parang onion na layer. Layer. Kung ano yung mga nasa pinakaloob-loob, yun yung Yeah. vulnerable part mo. Yun yung pinakatatago-tago Oo. mo. And that is really a beautiful. So I really prepare this space for us. Hindi lang para sa podcast namin ni Nina na mapapanood nyo dito sa Nina Rayos, but on my channel, doon lahat ko ipipil yung mga stories of people, inspiring stories from people that could help us, no? Whenever we feel like kung napagdadaanan nyo rin yun or nawawalan kayo ng pag-asa, it could inspire us to lead, a better path Understanding. and understanding. Ayun kasi maganda guys. Kasi usually kasi pag naririnig mo yung mga ganyan, sasabihin mo, di ko kaya yan. Parang ano yan? Ang bigat. Hindi ko kaya yan. Mga ganon. Pero pag nakilala nyo tong mga tao na to na normal lang din na katulad natin, parang dun ka magkakaroon ng napakalaking hope and inspiration na parehas lang kami. Pero Magkaiba kayo, pinagdaanan niya oo. yun. Magkaiba kayo ng tinahak na buhay, pero Oo. parehas kayo ng tinatahak na landas. Kumbaga yung pinagdadaanan nyo is almost the same. And that Kumbaga, is the exact reason why I wanted to talk about more doon sa channel. Plus the fact na may marami kayong makikilala. Ano naman ang ano mo? Ano naman ang goal or purpose mo? Bakit ka nagpa-podcast ng ganyang topics? Oo. Kaya ako nagpa-podcast and kasi ako talaga personally dahil I love contemplative prayer. Kahit ang buhay ko is very on the outside, alam nyo naman yan, nagbabanda ako, 'di ba? Nagva-vlog kami, dati nagka-cafe, may business and all that. Yung life ko is very worldly kung iisipin. No, I'm always surrounded with noise. I'm always surrounded with distractions. But
what keeps me grounded is always when I am in prayer. When I am in contemplative prayer, I always seek that space of silence. Mukha lang ako madaldal talaga. I'm very extrovert when you meet me. Pero once you give me a space to be quiet, I will be really quiet. So there are times na, 'di ba, kahit kami sa bahay, akyat muna ako kasi I wanted to. That's when the time na gusto ko muna mapag-isa. I want to contain myself with silence. And also because yun din yung part of the reason why I wanted to do the podcast so that yung noises na naririnig natin from the outside, since we're going to tackle about interior stories, mga stories about life, inspiring stories about life, it will help us na matap yung part na yon. If you're being distracted, facing facing your own issues or nahihirapan ka i-confront yung mga bagay na matagal mo nang tinatakbuhan, maybe this podcast will help you realize that what you needed to tackle, or it will help you to be inspired para Yun kasi maharap mo parang yung magkakaroon sila ng mga ng mga role model. And oo, yun nga, inspiration, inspiration. role Oo. model. Kasi nga, wala naman kasi talagang very few of people that could really, show you the reality. Real people, no? Yung iba celebrity, 'di ba? Yung iba normal na tao. Kasi yung mga napapanood natin ngayon, puro mga kilalang tao 'di ba? Pero how about those Parang ang people? hirap nilang doon pa lang sa sa label pa lang, parang di mo naka-level, 'di ba? Pero how Pero pag about yung mga normal na normal na tao. tao, 'di ba? Just like, especially those people who are na nasa religious communities. Ang sarap pakinggan ng mga Stories nila. vocation stories nila, 'di ba? Yun yung mga Na-amaze nga ako kasi, basta. basta Next time. next time. Anyway, ito lang naman yung intro kung bakit namin 'to ginawa. Yehey! Nakakatuwa. Oo. So kung nakikita ninyo, no, we are surrounded by these photos. That's our favorite saint. Ito yung mga saints that are very close. Actually, hindi pa to lahat kasi marami pa akong hindi na ilalagay. Pero these are the people that really inspired me to walk the path that we are walking right now. Kasi etong mga nakikita nyo picture, they're not just, again, we do not worship them, no? I do not worship them, but I see them as a semblance of, if they can do it, I can also do it. Yes. There are our inspiration. Inspiration. These photos, yan, and these images, hindi yan wino-worship namin or hawakan mo lang ganyan, nagkaroon ka na ng milagro, 'di ba? These are just mere representations and reminders that these people really exist, and kasama yung stories nila and experiences nila, 'di Yes. ba? And I really, really love all these saints that who surrounds us. Especially Padre Pio, si Saint Gemma Galgani. Saint Gemma Galgani is also one of my favorite saint because Saint Gemma Galgani really talagang until the end niyakap niya yung suffering niya. The funny thing about these saints is that they are very much like us. The only difference, Kumbaga sila nga minsan mas malupit pa yung Oo. pinagdaanan nila. like si Saint Maximilian Kolbe, nung namatay siya, kaya siya namatay kasi tinrade off niya yung life niya para sa buhay ng isang lalaki ata yun. If I'm not mistaken, babalikan ko, correct me if I'm wrong, na may pamilya. Ang sabi niya doon it was I think during
during the Nazi occupation, sinabi ni Saint Maximilian Kolbe na ako na lang ang Oo, kasi magiging kapalit ng oo. buhay niya. Ako na lang ang patayin Hmm. para kapalit yung buhay nitong lalaking to kasi naisip niya may pamilya pa kasi yung family, yung lalaking yon. Siya, Ayan. 'di He ba? traded his place to another prisoner at the Holocaust. Oo, at the Holocaust, yan. So imagine nyo, most of the saints that we know right now, they really went through a lot of hardships. They've given up a lot of things. Totoo yan. 'Di ba? So, yun nga, as a punishment, yun, yung isang prisoner doon, umiiyak siya dahil meron siyang family. Oo. So, Kolbe stepped forward and volunteered to take his place. 'Di ba? So, ano siya, marami silang stories. Kaya alam nyo, I really see them as parang hero story. Ito pa, lalo na to. Si Blessed Francisco Palau. Diba? Yung kinulong. Oo, totoo. Saint John of the Cross. 'Di ba? Kinulong Yan siya ng pa. mga kasama niyang mga pare, no, 'di ba? Kasama mismo sa religious Sa religious life. community Kumbaga niya. parang ano yun, sarili mong, kumbaga pamilya mo. Tapos yun mismo yung maglalagay sa'yo sa di kaaya-ayang sitwasyon. So, Kaya alam nyo, nakaka-amaze talaga, guys. nakaka-amaze. Actually, yan din yung naging isa rin sa, lalayo ka pa ba nandiyan si Lord of? 'Di ba? Siya yung una-unahang naging model. Oo. Kung ito sila Saint Maximilian Kolbe, Saint John Magalgani, lahat naman yan sila ang finalo niya. Footsteps ni Lord. Kaya ako, kapag naiisip ko yung mga pinagdadaanan namin ni Nina, tinitignan ko sila, sabi ko, grabe, no? Kaya nga, hindi tayo pwede mag-arte-arte. Hindi ka pwedeng umarte-arte. Maglalakad ka lang magko-commute ka lang, arte-arte ka. Man, sarap-sarap kayo mag-train, di ba? Mag-bus, di ba? Oo, mag-tricycle ka, maglakad ka. Kaka-relax, pasahero ka kaysa nagda-drive ka. Liit na bagay, pabanjing-banjing ka, di ba? Sightseeing ka doon, di ka stress mag-drive. Di ba? Walang arte-arte dito. Ay, nako, Nins. Anyway, guys, I think we're almost done with our podcast. And, nanantok na ako. Actually, it's kind of like late. Dito. Oo, di ba? So, I hope, hindi pa kami tapos dito sa setup na to. May mga inayos pa kami. Wow, Actually, alam parang niyo naman testing si 1, 2, Jet. 3. Gusto niya ng bongga talaga. Oy, Marami pa grabe. siyang enhancements dito. Oo, tinitignan ko pa nga ngayon. Sabi ko, may kailangan pa ba akong ayusin? Pero anyway, guys, yun, abangan ninyo yung launching ng podcast anytime this soon. Kasi alam nyo talaga, may pinagdadasal pa ako ngayon. Actually, may pinagdadasal pa ako ngayon. I am praying na kasi I needed two extra cameras pa para mas maganda yung content natin. Kasi yan framing. Oo. Angle. Framing. So sabi ko, sige, na lang. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng provision. Nagtatrabaho pa si Lord. Oo, sabi niya, sige, gagawa ko ng paraan, manahimik ka dyan. Sabi niya, kalman mo lang. Gagawa ko ng paraan. Saglit lang. Pero ito, we're on 85% done na. So yun na lang yung inaantay. Tatakbo na yung podcast. Tapos yung guest ready na. Yung camera na lang yung lilitaw. Oo nga, guys. Alam nyo, maraming salamat. Kasi lagi nyo kaming sinasamahan sa mga ganap namin. Tapos ngayon, ayan, nanonood kayo dito. Pinagtsatsagaan yung panoorin to. Kasi ito yung parang namin, parang warm-up episode doon sa pinaka-podcast. ni Jet, sa podcast ni Jet. Alam nyo, bakit sobrang sinusuportahan ko yung asawa ko? Kasi naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa mga advocacy niya, sa mga pinaniniwalaan niya kasi alam ko na lahat ng gusto niya at ginagawa niya ay hinihingi niya rin ng basbas kay Lord. Kaya sinusuportahan ko si Jet sa mga ginagawa niya, lalong-lalo na tong podcast na to dahil alam ko na ang taong katulad ni Jet na may magandang hangarin sa puso niya
will also lead other people closer to God. Sarap naman Kaya pakinggan. maraming salamat, Thank baby, you. for Salamat. being a servant to our Lord. Oo. Ang tawag nga. Ano yung kanta kanina? Oo nga, naloka ako. Sabi yung ganun-ganun. Parang ano yun? Sorry, what? That. Nakalimutan ko yung title. Ano yung love? Amare. Amare Servire. Basta yun. Basta yun. Kinakanta lang namin kanina. Service Love and service. for our Lord. Yan. So anyway, guys, abangan ninyo ang susunod na sit-down talk. Definitely, this would not be the last. Magiging mas madalas yung sit-down talk natin. So kung may mga topics kayo na you want us to talk about Oo to nga, tackle, i-comment nyo dyan. comment nyo sa baba so that para may idea rin kami kung ano yung gusto nyo pag-usapan. Ano ba ito? Relasyon ba ito? Gusto nyo malaman, mga curious. Oo. Pwede rin naming i-tap si Ate Heidi kung gusto ninyo. For sure, excited si Ate Heidi na makaupo rito at makachikahan ko rin ulit. Oo, no? Pero, ayun guys, thank you so much for watching and sana support nyo ako doon sa panibagong project ko, which is yung Within the Still Room. May naisip na akong outro natin. Ano? After natin mag-thank you, ayan. Maraming salamat guys sa panonood. Talagang lumalis ka. Oo. Hindi, ako ang gagawin ko. Magkakape. O, di sige na nga. Bye-bye. Bye-bye.